ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan, ang ating mga pangarap ay tila buwan na napakalayo at wari imposibleng abutin. Ngunit para sa pusong puno ng tiyaga at katapatan, ang buwan ay nagiging abot kamay. Ikaw, kabarangay, naabot mo na ba ang mga pangarap na ninanais ng iyong puso? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Naway nasa mabuti kayong kalagayan habang binabasa ninyo ang liham na ito. Evelyn na lamang po ang itawag ninyo sa akin. 54 years old at isa akong businesswoman. Papadudot magulo pero kapupulutan po ng aral ang naging buhay ko. Kaya ako naisipang ibahagi sa inyo ang kwento ko para sana'y magsilbing inspirasyon sa inyong mga tagapakinig. Maaga ko naulila sa magulang. 6 na taong gulang lamang ako noong madisgrasya kami sa daan. Sabay na namatay ang ama at ina ko pati na rin ang sanggol na nasa sinapupunan nito. At tanging ako lamang ang nakaligtas sa aksidente. Matapos ng pangyayaring yon ay napunta ako sa poder ng lolo kong si Renato na noong mga panahong yon ay mag-isa na lamang sa buhay. Simple lamang ang pamumuhay ni Lolo Renato. Wala na rin naman siyang gaanong pinagkakagastusan maliban sa sarili niya. Kaya sapat na para sa kanyang trabaho niya bilang janitor. Ayon sa kwento sa akin ni Lolo, may kaya daw ang pamilya nila noong dekada 60. Meron daw kasi silang panaderya na sikat sa lugar nila. Kaso nga lang ay natupok ito ng apoy matapos sumiklab ang isang malaking sunog sa dati nilang tinitirhan. Doon na sila nagsimulang maghirap. Papadudot sa loob ng 6 na taong pagsasama namin ng lolo ko ay marami akong natutunan. Siyang naging sandigan ko sa tuwing ako'y mahina at naging gabay ko sa oras ng kalituhan. Tahimik at masaya ang buhay namin noon hanggang sa pagsapit ng taong 1983. Isang masalimuot na pangyayari ang sumubok sa buhay ko. Lolo, nandito na po ako. Oh, bakit naman nakabusangot ang apo ko? Hindi po ako nakapaglaro kanina sa eskwela namin eh. Oh, bakit naman? Gusto ko po sanang sumali sa basketball kanina kaso hindi ako pinayagan ng guro ko. Ano sabi? Bakit hindi ka raw pinayagan? Kasi po, ang sabi sa akin, hindi po pambabaeng laro ang basketball. Para lang daw po yun sa mga kalalakihan. Totoo po ba yun, Lolo? Walang katotohanan yan, apo. Ang basketball, maaari din niyang laruin ng mga babae. Talaga po ba? Oo. Bakit po ang sabi ng guro namin hindi pwede? Minsan, may mga tao pa rin talagang makaluma ang pananaw sa buhay. Hayaan mo na sila. Nasanay lang siguro sila sa kung ano yung nakaugalian ng mga ninuno natin. Ang mga ganyang pag-iisip, panahon pa ng Kastila yan eh. Talaga po ba? Oo naman. Basta lagi mong tatandaan, kung ano man ang gusto mong gawin, gawin mo pa rin. Ha? Huwag mo nga hayaang pigilan kanila dahil lang babae ka. Ang bola, hindi yan namimili ng kasarian. Pwede yung laruin ng kung sino man. Paano po ako matututo niyan kung ayaw naman nila akong paglaruin sa eskwelahan? Madali lang ang solusyon dyan. Ako magtuturo sa'yo. Ha? Tuturuan niyo po ako? Oo naman. Gusto mo ba? Opo. Marunong po ba kayong maglaro ng basketball, Lolo? Abay, syempre naman.
Yan ang paborito kong laro nung kabataan ko. Sandali lang. Sa pagkakatanda ko, nandito pa yung bola ng Tio Alfredo mo eh. Sige po, Lolo. Maglaro po tayo. Gusto ko pong matuto ng basketball. Sige, tuturuan kita kung paano maglaro ha. Subukan mong tumira ng 3. Sige po. Oy, Hindi naman pumasok eh. Ang hirap naman pong makapuntos, Lolo. sus, nagsisimula ka pa lang naman. Konting ensayo pa masasanay ka rin. Panoorin mo ako kung paano ako tumira. Pasa mo sa akin ang bola. Sige po. Ganito ang gagawin mo ha. Tuwid mo lang yung likod mo tapos tansyahin mo yung ring. Dapat sakto lang yung lakas ng pagbato mo ng bola ha. Apo. Pwede mo ring sabayan ng pagtalon katulad nito. Grabe, Lolo. Ang husay niyo naman pong maglaro. Kaya niyo pa rin palang tumalon kahit na matanda na kayo. Abay, huwag mo akong minamaliit. Manlalaro ako sa barangay namin nung binata pa ako. Gusto ko rin pong maging kasing husay niyo balang araw. Basta pag-usayan mo lang yung pag-iensayo. Sipag at tiyaga lang ang kailangan dyan. Tandaan mo sa buhay, matinding determinasyon at tibay ng loob ang sandata mo. Ito. Subukan mong agawin sa akin ng bola. Sige po. Ay! Ayan! Nakuha ko na yung bola! Yay! Lolo, may problema po ba? Parang hinihingal na kayo ah. Ayos lang ako. Ganito talaga kapag tumatanda na. Magpahinga na muna tayo saglit. Medyo napagod ako ron eh. Sige po. Gusto niyo po bang ikuha ko kayo ng tubig? Sige nga, nauuhaw na ako. Sige po. Evelyn, sandali lang. Po? Umuwi na lang tayo. Parang bumibigat na ang dibdib ko. Ano pong nangyayari, Lolo? Tumawag ka na. Tulog sa kapitbahay. Dalian mo! Lolo! Lolo! Lolo, bumangon po kayo dyan! Tulong! Tulungan niyo po kami! Tulong! Atake sa puso ang kinamatay ni Lolo Renato. Noong namatay ang lolo ko ay sunod akong napunta sa pangangalaga ng tiyuhing kong si Alfredo. Sobrang bilis ng mga pangyayari noon na ang tanging naaalala ko na lamang ay ang patago kong pagkuha sa mga libro na palaging binabasa ni Lolo. Pati na rin ang ilang mga kwaderno nito na lagi niyang sinusulatan noong nabubuhay pa lamang siya para lagi ko siyang maaalala. Papadudod kumpara sa estado ni Lolo Renato ay mas may kaya ng kaunti si Tio Alfredo. OFW kasi ang asawa nito noon na nagtatrabaho sa Middle East bilang domestic helper. May 4 silang anak at puro lalaki ang mga ito. Sa mga unang buwan ng pagtira ko sa kanila ay naging maayos naman ang turing nila sa akin. Parang ako na ang tumayong ate sa mga pinsan ko na noon ay mga bata pa lamang. Pero sa pagtagal ng pananatili ko doon ay unti-unti ring nagbago ang pakikitungo nila sa akin. Pinaramdam nila na hindi ako parte ng pamilya nila. Ako ang pinagtatrabaho nila sa mga gawaing bahay na ayos lang naman sa akin. Pero ang hindi ko lang natanggap ay kung papaanong ang tingin nila sa akin ay hindi bilang isang kamag-anak, kundi isang hamak na taga-silbi lamang. Kahit ganoon ay wala akong nagawa dahil wala naman akong ibang mapupuntahan. Kaya tiniis ko na lamang ang lahat ng ito, Papa Dudut. Lahat ng paghihirap. Evelyn! Evelyn, nasan ka? Bakit po, Tio Alfredo? Natapos mo na ba yung pinag-utos ko sa'yo ha? Opo, nakapagsaing na po ako. Nakapagluto na rin po ako ng pananghalian natin. Siguruhin mo lang na hindi mo na naman nasobrahan ng alat yung niluto mong ulam ha? Opo,
Tansyado ko na po lahat. Kung hindi masyadong maalat, sunog naman. Kababae mong tao, di ka marunong magluto. Wala po kasing nagturo sa akin eh. 13 anyos ka na, dapat marunong ka na sa mga ganyang bagay. Paano ka makakahanap ng mapapangasawa niyan kung hindi ka marunong gumawa ng mga gawaing bahay? Masyado pa po akong bata para mag-asawa, Tiyo. Hindi ko naman sinasabi na mag-asawa ka na ngayon. Ang gusto kong sabihin, darating din ang panahon na magiging may bahay ka. At dapat maaga pa lang, tinuturuan mo na sarili mo sa kung anong magiging trabaho mo bilang asawa. Ayoko pong maging asawa lang ang trabaho ko. Gusto ko po, balang araw, maging doktor para makatulong ako sa mga may sakit. Tayog naman ang pangarap mo, Neng. May kakayahan ka ba para maabot yung pangarap mong yan, Aber? Opo, mag-aaral po ako ng mabuti. Oh, at sino naman magpapaaral sa'yo? Hindi po ba kayo? May 4 na akong anak na pinag-aaral. So tingin mo ba kakayanin ko pang magdagdag ng isa pa? Akala ko po ba, hindi po ba nagpunta pa tayo sa eskwelahan nung nakaraang linggo para mag-enroll? Oo, para i-enroll ang mga pinsan mo pero hindi ka kasama doon. Anong inaasahan mo, pag-aaralin din kita? Ang hirap na nga ng buhay, dadagdag ka pa. Ibig niyo po bang sabihin, titigil na ako sa pag-aaral? Pero mag-high school na po ako ah. Hindi mo na kailangan mag-aral pa ng high school. Sapat na yun nakapagtapos ka ng elementarya. Babae ka lang naman eh. Ang kailangan mo lang gawin, makapaghanap ng mayamang mapapangasawa at magiging maayos na buhay mo. Pero Tiyo, gusto ko pong ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Bakit? May pera ka ba? Wala po. O yun naman pala eh. Mag-aral ka kung may pampaaral ka sa sarili mo. Huwag kang umasa sa akin dahil marami akong binabayaran. Dapat nga magpasalamat ka pa't kinupkup pa kita eh. Ang dapat mong gawin, alagaan mo ang mga pinsan mo para kahit papano makabawi ka naman sa amin. Ano pong gagawin ko kapag nasa eskwela na ang mga pinsan ko? O edi, maglinis ka, maglaba, mamalengke. Lahat ng yan, trabaho ng babae yan. Doon mo na lang ito ng oras mo. Hindi yung nagsasayang ka pa ng oras at pera sa pag-aaral na yan. Di naman ikaw ang bubuhay sa pamilya mo pagdating ng araw eh. Yung asawa mo naman ang gagawa nun. Eh bakit po si Tia? Siya ang kumakayod sa pamilya niyo. Ba't talagang rumarason ka pa? Ano gusto mo palabasin? Nabatugan ako, wala akong trabaho. Totoo naman po na wala kayong trabaho. Sige, ituloy mo yung sasabihin mo. Sasampalin ko yung bunganga mo. Pasensya na po. Bata-bata mo pa, palasagot ka na. Yan ba ang itinuro sa'yo ng magulang mo? Wala kang modo ah. Gusto mo palayasin kita dito eh. Hindi po, wag po. Ayusin mo yung pag-uugali mo, Evelyn. Tandaan mo, wala kang karapatan sa pamamahay na to dahil nakikitira ka lang. Opo, Tiyo. Kahit anong pagtatampo pa ang gawin ko noon ay hindi na talaga ako nakabalik pa sa pag-aaral. Gustuhin ko man ay hindi ko kayang pag-aralin ang sarili ko dahil 13 anyos pa lamang naman ako noon. Ang naging papel ko na lamang sa buhay ng tiyuhin ko ay taga-silbi sa mga anak niya. Hindi na lamang ako ate sa mga pinsan ko. Ako na rin ang nagsilbi nilang ina. Ako ang taga-linis ng bahay, taga-luto, taga-hatid at kung minsan ako pa ang taga-salon ng galit ni Tio Alfredo kapag sunod-sunod ang problema nito sa bahay. Wala rin po akong natatanggap na pera mula sa tiyuhin ko kahit na pambili man lang sana ng gusto kong pagkain. Ang sabi niya ay sapat na raw na pinapakain nila ako at binibigyan ng maayos na tirahan. Wala akong karapatang magreklamo noon dahil totoo nga naman na nakikitira lamang ako sa bahay nila. May isang pangyayari nga noong nagbabakasyon ang asawa nito galing abroad ay wala man lang ako natanggap na pasalubong. Nasa gilid lamang ako noon habang pinapanood ko ang mga pinsan ko na masayang tinatanggap ang mga bago nilang damit, sapatos at laruan. Tuwing lumalabas sila para kumain ay naiiwan ako sa bahay para magbantay. Ganon ang naging buhay ko noon sa poder ng tiyuhin ko. Pero kahit na hindi maganda ang kinakatayuan ko noon, Papa Dudut,
ay hindi ko hinayaan ng sarili ko na maging kawawa. Naghanap po ako ng paraan para maiangat ang sarili ko. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, isang araw ay isang ideya ang pumasok sa isipan ko habang inihahatid ko ang pinsan ko noon sa eskwelahan nila. Pabalik na dapat ako ng bahay noong napansin ko ang ilang high school students na papunta sa open gym nila. Bit-bit ang kanya-kanya nilang upuan. Doon ko napag-alaman na pansamantala pala muna nilang gagawing klase ang gym dahil binabakbak ang dating high school building ng paaralan para patayuan ang bagong gusali. Dahil nasa open space sila ay naisipan kong mag-sit in sa mga nagkaklase. Kapag nakikita ako ng mga mababait na teacher ay hinahayaan lamang nila akong makinig sa klase. Pero kapag nakatsamba naman ako ng masungit ay pinapaalis nila ako. Ganun na po ang naging buhay ko sa sumunod na taon, Papa Dudut. Nakasalalay na lamang sa diskarte para matustusan ko ang mga pangangailangan ko. Bawat oportunidad na dumarating sa harapan ko ay niyayakap ko. Katulad na lamang noong nakita kong nangangailangan ng tagahugas ang tindera sa school canteen. Agad ako nag-volunteer na maging tagahugas, kapalit ng 2 piso para may panggastos ako sa sarili ko. Malaking bagay ng 2 piso noong dekada 80 para sa isang batang tulad ko, Papa Dudut. Sa panandaliang panahon ay nagkaroon ako ng pagkakaabalahan. Pero mabilis din itong natigil dahil mas lumala pa ang kalbaryong pinagdadaanan ko. Nung isang sekreto ang aksidente kong nasaksihan na siyang bumago sa takbo ng buhay ko. Tiyo? Ay! Sus Mariosep! Alfredo! Akala ko ba walang tao dito? Ay nako. Evelyn, ano bang ginagawa mo rito? Akala ko ba binabantayan mo mga pinsan mo doon sa eskwela? Umuwi po ako para magpalit. Narumihan po kasi ang damit ko eh. Walang yaka? Gusto mo bang mabuko tayo? Sa susunod, huwag mo akong iimbitahin dito sa pamamahay mo kung makikita lang pala tayo ng anak mo. Tapos ang gusto mo pa, dito natin gawin sa salas. Ay, Hindi ko naman ay siya... nako, aalis na ako. Ay, Sandali lang. Hindi ko anak to. Tsaka wala naman talaga tao eh. Pasensya na po. Hindi ko alam na may bisita po Balik kayo. ka nga ritong bata ka. Tiyo! Yung kamay ko po! Kahit kailan, panira ka talaga. Ano ginagawa mo rito? Di ba't inutos ko sa'yo na bantayan mo mga pinsan mo sa eskwela nila? Pinabantayan ko naman po sila eh. Nasa klase sila ngayon kaya naisip kong umuwi muna saglit para sa... Wala akong pakialaman naman yan dahilan mo. Di ka ba marunong kumatok, ha? Bakit bigla-bigla ka nalang pumapasok dito sa bahay? Anong tingin mo rito? Bahay mo ba to? Hindi po. Sa susunod, kumatok ka! Naintindihan mo? Opo, Tiyo. Ngayon, ano mga nakita mo kanina pagkapasok mo? Wala po. Sabihin mo totoo. Nakita ko po na nakayakap po kayo dun sa babae. Yun lang. Opo. Hoy, Evelyn, makinig ka sa sasabihin ko, ha? Wala kang nakita. Intindihan mo? Wala kang nadat ng babae dito. Mag-isa lang ako dito nanonood ng telebisyon. Intindihan mo ba yan? Sagot! Opo. Wala po akong nakita. Wala po. Kapag ito kumalat, ha? Sinasabi ko sa'yo, malilintigan ka sa akin. Wala po akong pagsasabihan ng mga nakita ko. Pangako po, Tiyo. Evelyn! Evelyn! Po, Tiyo Alfredo, may ipag-uutos po ba kayo? Anong ginawa mo? Ano pong ibig niyong sabihin?
Wala po akong ginagawa. Hindi ba't nag-usap na tayo? Hindi ko po kayo maintindihan. Ikaw ang nagkalat ng balitang yon, no? Ano pong balita? Ang maangan ka pa? Ikaw ang nagkalat na may babae ako! Hindi po! Wala po akong pinagsabihan sa mga nakita ko. Anong wala? Paano malalaman ng mga tao na may inuwi akong babae dito sa bahay kung hindi manggagaling sa'yo? Hindi po kung... Huwag ka nang sumagot! Magdadahilan ka pa? Alam ko namang gusto mo akong bawian eh. Nang dahil sa bunganga mo, nag-aaway kami ngayon ng asawa ko. Gusto niyang makipaghiwalay sa akin ngayon. Ano, masaya ka na? Masaya ka na ba na mawawala na ng ina ang mga pinsan mo? Hindi po. Naiinggit ka siguro sa kanila dahil wala ng mga magulang mo kaya sinisira mo pamilya namin. Alam mo, ang dapat sa'yo, turuan ng leksyon eh. Ha? Nasaan na ba yung pamalo ko, ha? Ha? Eto. Sigurado ako magtatanda ka rito. Tiyo, wag po. Wala kang utang na loob. Tiyo, tama na po. Ha? Aray! Masakit po. Tama na, Tiyo. Ikaw na nga ang kinupkup namin. Ikaw pa ang malakas na loob na sirain ang pamilya ko. Tama na po. Grabe na po kayo sa akin. Ba't malakas na ang loob mo ngayon? Sumasagot ka na talaga. Ano? Bakit ganyan ka makatingin? Ha? Kaya mo nang lumaban ngayon? Isusumbong ko po kayo sa mga pulis. O edi sumbong mo ako. Gusto mo samahan pa kita eh. Ha? Liga rito. Aray! Tiyo! Yung kamay ko po! Masakit po! Lumayas ka sa pamamahay ko. Ayoko nang makita ang pagmamukha mo rito. Subukan mo pang tumapak sa pamamahay ko. Hindi ka na makakaalis dito ng buhay. Malis ka sa harapan ko. Alis! Isang backpack lang ang dala ko noong pinalayas ako ni Tio Alfredo sa pamamahay niya. Ang laman noon ay ilang damit pati na mga libro at notebook ni Lolo Renato. Matapos mapalayas ay kung saan-saan ako napadpad para maghanap ng kanlungan. Nasubukan kong matulog sa eskwelahan sa ilalim ng tulay, sa mga abandonadong gusali at pati na rin sa sementeryo. Naging palaboy ako ng ilang buwan. At para makakain ay nanlilimos ako. Paminsan-minsan ay nakakahanap ako ng maliliit na trabaho katulad ng pagbibitbit ng mga gamit ng pasahero sa bus terminal at pangangalakal. Naranasan ko ring kumain ng pagpag at mga tira-tirang pagkain na tinatapon sa mga restaurant at fast food. Pakiramdam ko noon ay para bang wala na akong pag-asa sa buhay. Dumating ako sa puntong gusto ko nang sumuko dahil hindi ko makuha kung bakit sa murang edad ay dinaranas ko ang ganong klase ng buhay. Marami akong pangarap na gustong maabot pero hindi ko alam kung papaano ko sisimulang kamtin ang mga ito kung wala akong magamit na tungtungan para abutin ang mga ito. Ni wala man lang akong kakilala na pwedeng malapitan. Araw-araw ay nakikipaglaban ako para mabuhay dahil kung hindi ko ito gagawin ay walang mangyayari sa akin. Hanggang sa isang araw ay biglang ngumiti ang langit sa akin. Habang natutulog ako sa gilid ng simbahan na kumakalamang tiyan at nanghihina ay isang ginang ang lumapit sa akin. Ineng, kumising ka na dyan. Ano po yun? Hindi ka ba naiinitan dyan sa kinahihigaan mo? Abay, tirik na tirik ang araw, oh. Pasensya na po. Bawal po bang matulog dito? Hindi naman, pero pwede kang lumipat ng pwesto kung gusto mo para hindi ka na mainitan dyan. Ako, kawawang balat mo niyan.
Hindi ko na po napansin na mataas na pala ang araw. Hindi po ako nakatulog ng maayos kagabi Umulan po kasi. Naku, kawawa ka naman. Hindi ka pa siguro kumakain. Ay, sandali lang. May dala akong tinapay dito sa bag ko. Oh, heto, tinapay. Para naman magkalaman ng sikmura mo. Maraming salamat po. Oh, tapos ito, piso, pambili mo ng panulak. Maraming salamat po, Ale. Neng, ano palang pangalan mo? Evelyn po. Ako naman si Nenita. Palagi kitang nakikita dito sa tabi ng simbahan kada linggo eh. Pero hindi ko pa nakikita ang mga magulang mo. Nasaan ba sila? Wala na po akong magulang. Namatay po sila sa aksidente. Mahabaging Diyos. Mukhang ang bata mo pa para mawala ng magulang ah. Ilang taon ka na ba? 14 po. Wala ka bang ibang kamag-anak na pwedeng kumupkup sa'yo? May tsuhin po ako pero pinalayas niya po ako. Bakit naman? Akala po kasi niya ako yung nagkalat na may iba siyang babae. Nagalit siya tapos pinaalis na niya ako sa bahay nila. Kaawaan ka ng Panginoon. Paano ka nila natitiis na palaboy-laboy na lang sa lansangan? Nasanay na po ako. Simula nung nawala ang mga magulang ko, pati na rin si Lolo Renato, wala na akong naging kakampi sa buhay. Sanay na po akong mag-isa. Alam mo, Evelyn, hindi ka naman talaga nag-iisa eh. Kapag kailangan mo ng kasama, ng makakausap, ayan, bukas ang simbahan para sa lahat ng tao. Manalangin ka, kausapin mo ang Panginoon. Nakapasok ka na ba dyan? Opo, minsan kapag nanlilimos po ako, kaso ipinagtatabuyan lang ako ng mga tao eh. Nandidiri yata sila sa akin. Gusto mo bang sumama na lang sa akin? Saan po? Sa bahay ko. Maliit lang yung bahay na yon pero sa tingin ko, kakasya naman tayong dalawa doon. May isang kutsyon ako na hindi na nagagamit. Maaari mo yung gamitin kesa nagtitiis ka dito sa mga karton. Saan po yung bahay niyo? Malayo po ba? Ay, malapit lang dito. Nilalakad ko nga lang eh. Pauwi na ako. Gusto mo bang sumama? Baka po mamaya may kapalit ito. Wala po akong pambayad ng upa. Hindi ako nagpapaupa, iha. Isa pa, libre itong pagkup-kup ko sa'yo. Bukal ito sa kalooban ko. Pero bakit niyo po ako tinutulungan? Hindi naman po tayo magkaano-ano Hindi kailangang magkadugo para magtulungan. Kung kaya ko namang tumulong, bakit hindi? Isa pa, naaawa ako sa sitwasyon mo. Bata ka pa at kapag nagabayan ka ng maayos, nako, baka maaayos pa natin ang kinabukasan mo. Papadudot, hindi po ako mapagtiwalang tao dahil na rin sa mga pinagdaanan ko sa buhay. Pero nung mga panahong yon ay sobrang desperada na akong makatanggap ng tulong. Kaya naman kahit na hindi ko pa gaanong kilala si Nanay Ninita, ay sumama na ako sa kanya. Isa pa taong simbahan po siya, Papadudot. Kaya naisipan ko na hindi naman siguro niya ako sasaktan. Maliit lang na matanda si Nanay Ninita. Maikli at namumuti na ang buhok nito at medyo iika-ika na kumaglakad. Maamo ang kanyang mukha kaya hindi mo talaga siya pag-iisipan na makagagawa ng masama. Maliit lang ang pamamahay nito at ang tanging kasama na lamang niya sa buhay ay ang 5 nitong pusa at isang aso. Naalala ko sa kanya si Lolo Renato na mag-isa na lamang din noon hanggang sa dumating ako sa buhay niya. Ang kwento niya sa akin ay maagang nabiyuda si Nanay Ninita matapos
pagnakawan ng asawa nito habang naglalakad pa uwi galing trabaho. Sinaksak siya ng 5 beses sa dibdib kapalit lamang ng 300 pisong laman ng wallet nito. Ang kaisa-isa nilang anak naman ay namatay sa murang edad dahil sa dengue. Dahil nga sa masalimuot na buhay na pinagdaanan ni Nanay Ninita ay hindi na siya nakapag-asawa pa. Nilaan na lamang niya ang oras niya sa pagiging alagad ng Diyos. At simula noon ay mag-isa na lamang siyang namumuhay. Papa Dudu, totoo nga na bilog ang mundo. Dahil kung noon ay nasa ilalim ako, nung inampon ako ni Nanay Ninita, ay yun na rin po ang simula ng pag-angat ng aking buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Si Nanay Ninita ang nagturo sa akin ng mga bagay na noon ay hindi ko pa alam. Sa kanya ko natutunan kung paano dumiskarte at tumayo sa sarili kong mga paa. At sa unang pagkakataon ay muli kong naranasan ang pagkalinga mula sa isang nakatatanda. Bilang isang dalagang walang sapat na karanasan kung paanong haharapin ang mga pagsubok ng buhay ay labis ang aking pagpapasalamat kay Nanay Ninita sapagkat siya ang naging gabay at sandigan ko sa aking paglaki. Pinag-aral po ako ni Nanay Ninita at kahit mas matanda na ako kesa sa mga kaklase ko, ay hindi ko yon inalintana. Ang mahalaga ay makapagtapos ako at ipagpatuloy ko ang pag-abot ko sa aking mga pangarap. Siya rin ang naging tulay upang mas makilala at mapalapit ako sa Diyos. Madalas niya akong isama noon sa mga aktibidades ng simbahan katulad ng mga Bible study, charity work, youth activities at kung ano-ano pa. Sa bawat akbang na aking tinatahak ay dama ko ang paggabay niya. Hindi lamang bilang isang nakatatanda kundi bilang isang tunay na magulang. Si Nanay Ninita ang tumayong haligi at ilaw ng aking buhay. Dahil sa kanya ay natutunan kong pahalagahan ang bawat sakripisyo nito at natuto akong manampalataya at magmahal ng walang hinihinging kapalit. Bilang tugon sa lahat ng mga kabutihan at pagkalinga niya, buong puso ko siyang tinuring na aking sariling ina. Sa ganong paraan, Papa Dudut, ay nabigyan ko siya ng anak na matagal na niyang ninanais. Isang bagay na hindi niya naranasan, Papa Dudut. Nay Ninita, Ano yon, Evelyn? Nandito ako sa kusina. nakita niyo po ba yung bag ko? Anong bag? Iyon bang kulay asul na sira-sira ang zipper? Opo, yun nga po. Ay, itinapon ko na. Bakit? May paggagamitan ka pa ba noon? Nandun po yung mga gamit ng lolo ko eh. Bakit niyo po itinapon? Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman itinapon yung laman. Mga libro at kwadernong laman nun, hindi ba? Opo, magdadala sana ako ng libro sa eskwela dahil may gagawin kaming proyekto. Iniligpit ko yon doon sa may aparador. Hanapin mo na lang. Sige po. Ah, nga pala. Hindi ko pala na ipapaalam sa'yo. Habang naglilinis ako, binuklat kong ilan sa mga pahina ng kwadernong itinago mo. Mga recipe pala ng tinapay ang nakasulat doon. Ah, opo. Dati po kasing panadero ang lolo ko. May panaderya sila noon kaso nasunog kaya hindi na niya yun na ipagpatuloy. Nakakatuwa naman. Alam mo ba, nagtrabaho din ako sa panaderya noong araw. Totoo po ba? Oo, kaya may alam din ako kahit papaano sa paggawa ng tinapay. Ay, gusto mo bang subukan nating gumawa? Sige po. Gusto ko pong matutong gumawa ng tinapay. O sige, pag uwi mo mamaya galing sa eskwela, gumawa tayo ng tinapay. Sige po. Nay Ninita, nandito na po ako.
nakauwi ka na? Ay, sakto. Katatapos ko lang ihanda itong mga gagamitin natin sa paggawa ng tinapay. Ano pong klaseng tinapay ang gagawin natin? Monay! Mas mura ang mga sangkap nito kaya ito muna ang unahin nating gawin. Mahirap po bang gawin yan? Naku, madali lang. Kailangan lang nating magmasa ng harina na may mantika, tubig, pampaalsa at kaunting asin. Gusto mo ba ikaw ang magmasa? Opo. O sige, ang una mong gagawin, paghalu-haluin mo muna ang mga tuyong sangkap. Pagkatapos, maglaan ka ng butas sa gitna ng harina, saka mo ilagay ang mantika at tubig. Ganito po ba? Oo, ganyan nga. Tapos tansyahin mo na lang muna yung tubig para hindi maparami ang lagay mo. Nailagay ko na po. Ano pong kasunod? Masahin mo na lang ng mabuti hanggang sa lumambot. At kapag hindi na dumidikit sa kamay mo, pwede na yang itabi. Hindi po ba natin tululutuin agad? Hindi muna, kasi aantayin muna natin siyang umalsa. Bakit po? Para mas malaki at malambot kapag naluto na. Gaano po katagal? Kailangan nating maghintay ng 1 hanggang 2.5 oras. Ay, ang tagal naman po nating maghihintay. Sabik na akong magluto eh. Hindi po ba pwedeng iluto na natin agad pagkatapos paghalu-haluin? Ay, hindi pwede. Kailangan nating sumunod sa tamang proseso. Alam mo, Evelyn, sa paggawa ng tinapay, kakailanganin mo ng mahabang pasensya. Hindi mo kailangang madaliin ang proseso kasi kapag minadali mo, ay masasayang lang ang pinaghirapan mo. Katulad lang din yan sa buhay. Hindi natin agad-agad nakakamit ang tagumpay. Alam mo kung bakit? Bakit po, Nay Ninita? Dahil may wastong oras ang lahat ng bagay. Minsan, kailangan lang talaga nating maghintay. Papadudot nung nagkaroon ng isang charity event sa simbahan ay naisipan namin ni Nanay Ninita na gumawa ng tinapay para ipakain sa mga nag-volunteer na sumali sa naturang kaganapan. Hindi namin inaasahan na marami ang magkakagusto sa tinapay na ginawa namin. Doon namin naisipan ni Nanay Ninita na gawin na po itong negosyo. Kada madaling araw ay bumabangon na kami ni Nanay Ninita para gumawa ng tinapay. Ang mga tinapay na yon ay nilalako ko noon sa eskwelahan namin. Ang perang nakukuha namin mula doon ay siya namang pinangtutustos ko sa pag-aaral ko hanggang sa tumungtong ako sa kolehiyo. At sa tulong nga po ng scholarship na natanggap ko mula sa simbahan, ay nakapagtapos ako at agad na nakapasok bilang sekretarya sa isang LGU. Doon ay unti-unti akong nag-ipon para maipatayo ang plano naming pwesto ni Nanay Ninita. Gusto ko kasing ibalik noon ang panaderya na naging negosyo ni Lolo Renato. Total ay recipe naman niya. Ang ginamit namin ay mabuting bigyan ko rin siya ng pagkilala. Dahil kahit na wala na siya sa mundong ito, ay malaki pa rin ang naging tulong niya upang mabago ang buhay ko. Naging matagumpay ang bakery business namin ni Nanay Ninita pagsapit ng bagong dekada. Taong 2001 ay unti-unti namin itong napalago hanggang sa hindi na namin namamalayan na maginhawa na pala ang buhay namin. Malayo na po ito sa paghihirap na pinagdaanan ko noong bata pa lamang ako, Papa Dudut. Evelyn, natapos mo na ba yung... Op. Wait a minute, kaping mainit. Diyan lang po muna kayo sa kinatatayuan nyo. Oh, bakit? May sorpresa po ako sa inyo. Ipikit nyo muna yung mga mata nyo.
Ano na namang sorpresa yan? Eto na, nakapikit na ako. Sandali lang po. Inaayos ko lang yung ibang detalye, ha? Ayan. Ready na po ba kayo? Ready na ako. Buksan nyo na po yung mga mata nyo. Charan! Ay, totoo ba yan, Evelyn? Opo. Nung lumabas kayo kanina papuntang palengke, naisip kong mag-bake ng cake para sorpresahin kayo. Matagal ko na pong plano to eh. Nako! Ang ganda. Saan mo naman natutunang gumawa niyan? May binili po akong cookbook. Sinundan ko lang kung anong nakasulat doon. Sige na, Nay. Tikman niyo po. Sige na nga. Matikman nga yung gawa mo. Masarap naman ba yan? Hindi po ako sigurado. First time ko palang gumawa eh. Ay, sandali lang po. Ikukuha ko kayo ng platito. Sana hindi matigas yung tinapay. Gaano po kalaki yung gusto nyo? Nako, bigyan mo ako ng malaking slice dahil gutom ako. Ay, napagod akong mamalengke. Sige po. Yan, isang malaking slice para sa inyo. Ayan na, Nay. Tikman nyo na po. Masarap ah. Totoo po ba? Baka naman sinasabi nyo lang yan para hindi ako masaktan. Gusto ko po yung totoong opinion nyo para matuto ako. Yung totoo ba ang gusto mo? Apo. Sige. Medyo sumobra lang sa tamis yung icing. Maliban doon, wala nang problema. Presentable din siyang tingnan. Katulad siya nung mga nakikita kong cake sa mga binyag at kasal. Sige po, konting practice pa. Kapag naperpekto ko to, idadagdag ko to sa panaderya natin. Nakakatuwa naman na hanggang ngayon, hindi ka pa rin tumitigil sa pangangarap. Hindi po talaga ako titigil hanggat hindi ko natutupad lahat ng pangarap ko para sa ating dalawa. Ay, ang layo na talaga ng narating mo, Evelyn. Sinong mag-aakala na yung batang natutulog lang sa tabi ng simbahan noon, ngayon, nagmamay-ari na ng sariling bakery. Tuwing nakikita ko itong tagumpay na tinatamasa mo ngayon, lubos na nagagalak ang puso ko. Hindi ko po maaabot ang lahat ng to kung hindi dahil sa inyo. Kaya nga po ginagawa ko ang lahat para mabigyan ko kayo ng komportableng buhay bilang kabayaran na rin sa pag-aalaga at pagtitiwala nyo sa akin. Ay, sobra-sobra na nga itong grasya na meron tayo ngayon Doon pa lang, nakabawi ka na. Kulang pa po to, Nay. Marami pa po akong plano para sa inyo. Gusto ko dumating yung araw na magbuhay donya kayo. Yun na po ang pinakamagandang regalo na maibibigay ko sa inyo. Nako, hindi mo na kailangang gawin yan. Matanda na ako. Masaya na ako sa kung anong meron tayo ngayon. Dahil nagawa ko ng layunin ko sa buhay. Kontento na ako ngayon. Ang mabuti pang gawin mo, ibahagi mo mga biyayang meron ka sa mga taong nangangailangan. Yun ang gusto kong gawin mo. Tulungan mo ang mga katulad mong puno ng pangarap pero pinagkaitan ng maayos na kapalaran. Papadudot naging matagumpay ang plano kong cake business at yun ang nagsilbing pangalawa kong negosyo. Dahil sa lumalawak naming business ay kumuha na ako noon ng sarili kong empleyado. Mga working student, single mother at mga kabataang hindi nakapag-aral. Gusto ko rin kasing maging instrumento ng Panginoon para makatulong sa mga nangangailangan katulad ng pagtulong na ginawa sa akin ni Nanay Ninita. Sa mga sumunod na taon ay nakapagpundar ako ng maayos na tirahan para sa aming dalawa ni Nanay Ninita. Nakabili na rin ako noon ng sarili kong sasakyan. Dahil sa tagumpay na tinatamasa ko noon, ay nag-resign ako sa trabaho ko at tinuong ko na lamang ang buong atensyon ko sa business ko. Pagsapit ko ng 40 ay nakapagtayo ako ng panibagong branch ng bakery at cake shop. 5 taon pagkatapos noon ay binawian na ng buhay si Nanay Ninita dahil sa katandaan. Namatay siya sa pagkakatulog, katulad ng matagal niyang panalangin na magkaroon ng kamatayang tahimik at walang sakit. Siguro'y binigay na lamang sa kanya ng langit ang hiling niyang yon
dahil sa pagiging mabuti niyang tao. Papadudot, hindi na ako nakapag-asawa pa dahil naging busy ako masyado sa mga business ko. Ganon pa man ay hindi ko kailangan ng asawa para magkaroon ng masayang pamilya. Ang ginawa ko ay nag-ampon ako ng batang iniwan ng kanilang magulang para kahit papaano ay maipasa ko ang kabutihang ginawa sa akin ni Nanay Ninita. Sa ngayon po ay may 3 akong anak, hindi ko man sila kadugo, ay higit pa sa magkadugo ang pagmamahala namin sa isa't isa. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento at sana po ay nakapagbigay ng inspirasyon sa inyong lahat. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Evelyn. Napakasakit na nangyari kay letter sender. Pero buti sa uli, naging maayos pa rin ang buhay niya. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.